Hello guys! Happy Thursday! Finally Thursday. Anyway, ano ba ang ganap today? Ang ganap today, maaga kaming pinauwi. Oh my. Oh, naka 7 hours lang kami. It's okay. I mean, I don't know. We're having a issue a little bit sa namin, sa parts. Hindi dumating ng on time. Kaya, most of people sa line pinauwi. Anyway, tignan nyo yung labas guys. It's so nice. It's so nice today. Ang ganda ng araw. Sana palaging ganito. Malamig pa rin siya kasi nakita nyo may konti akong sweater. Malamig siya. Konti. Pero pag may sweater ka, ang sarap sa pakiramdam. Anyway, dahil maaga tayong pinauwi ngayon, bala kong pumunta sa grocery kasi parang nagki-crave ako ng Bicol Express. Yep. Bicol Express. Hindi ko pa na-experience magluto ng Bicol Express kasi yung biyenan ko, kung na-mention ko na sa inyo guys, 'di ba sabi ko sa inyo yung asawa ko taga Bicol sila. Siya yung nagluluto ng mga Bicol Express na ganyan. But I never make sa bahay ko kasi nakikikain lang ako. Pero ngayon, gusto kong masubukan magluto. Tingnan natin kung parehas ba ang lasa. Halos ayaw kong umalis guys. Ang ganda rito sa park. Pero, let's go. Uwi na tayo. Uwi na tayo. No, hindi tayo uuwi. Punta tayo ng grocery store. Ibababa ako yung ang init kasi yung araw. Being drunk, don't you think we could... Ngayon, punta tayo sa grocery store. Nakarating na tayo sa grocery store.
Nakauwi na rin tayo ng bahay. Ngayon, magluluto tayo ng Bicol Express. Again guys, first time ko lang itong magluto. Hindi ako expert sa Bicol Express. Pero nanood ako ng YouTube. Looks easy. Ano lang naman garlic, sibuyas, coconut milk, syempre. Tsaka balaw or alamang. Tapos, ang diferensya lang, the different to my Bicol Express, doon sa pinapanood ko, konti lang yung garlic nila. Ako, marami akong garlic. Marami akong garlic ilalagay. Mag-experiment tayo. Tsaka, onion. Onion. Lots of onion. So, ipiprepared ko na. Tapos, kung hindi magustuhan ni Mister, pwede ko naman siyang dalhin sa trabaho. Natapos ko ng i-chop-chop yung onion. Ngayon naman guys, dahil may tirang onions, natapos ko nang i-chop yung garlic. Ano ba yan? Napakamali-mali ko. Anyway, ito na yung garlic. I don't know if you guys can see it. Tapos, meron tirang puting onion. Ayan. Kasi nag-onion ring nung isang araw si Mister. Tsaka ang white onion guys, matamis siya. Hindi siya matapang or something. It's really good. So I decided to use all of it. Kesa naman masayang, di ba guys? Tapos, may tira din na red onion. Kaya ito, marami talagang onion ngayon. Guys, ang sarap talaga ng gata. Lalo na sana kung fresh na gata yung gagamitin natin. Kaya lang, alam niyo naman, dito, walang fresh na coconut milk. Puro nasa lata lang lahat. Kaya, wag na tayong umasa. Pero, pwede na rin, carry na rin yung yung lasa. Pero iba pa rin yung linamnam ng fresh coconut. Ang daming onion. Tsaka masarap din naman talaga yung red onion. Red onion, yung white onions. Yeah, hindi siya matapang katulad ng pula. Pag kami, nagluluto ako dito ng beefsteak, marami ako nilalagay na onion. Onion? Ano ba nangyayari sa akin? Marami akong nilalagay na onion. Wow. Onion! Napabisaya na yun, I'm sure lahat ng Pilipino marunong maggawa. Pero ako, I think I know. Pero I never done it. I never done it. Kasi nga, yung mother-in-law ko nga, siya, Bicolana. Kaya pag nagluluto siya nito, guys, nakikikain na lang ako. Ang problema ko lang, pag sila yung nagluluto, parang ayaw ipakain. Wow! Kaya, alam mo kung bakit? Grabe yung anghang. Talagang tulo talaga yung sipon. Okay guys, natapos ko na yung tignan nyo yung onion ko. Onion and garlic. Tapos ito yung tira kong tirang kinat ni Mister. Awan ko saan niya ginamit niya, siguro tacos. Ngayon, ikakat ko naman yung meat. Naku, ang sarap nito guys. Puro taba. Nako, mag-take tayo ng pang-calories na medicine. Yung maintenance natin, wag nating kalilimutan. Mapaparami pa tayo nito ng kanin. Paminsan-minsan, okay naman, di ba guys? Paminsan-minsan, okay naman. Tapos, cut down talaga yung rice. Bawasan natin yung rice. Hindi na pwede yung isang plato. 1 cup na lang. Pwede ba yun? Alam mo guys, itong Bicol Express na na ulam, para sa akin, ang sarap nitong ternuhan ng piniritong tilapia, o kaya galunggong, o kaya makarel. Pag yan ang ulam, nako, mapaparami na naman tayo ng kain. Yummy!
Ayan, natapos ko na rin, i-chop yung onion, natapos na yung garlic, natapos ko na rin yung taba-tabang baboy. Tapos, 2 can ng coconut milk ang gagamitin ko, guys. Kasi gusto ko yung masabaw na nagmamantika. At syempre, ito yung gagamitin ko, Tropics na bagoong alamang. 'Di ba sa Bicol, balaw, hindi siya bagoong alamang, yung lang siya, hipon, ano ba? Magkaiba sila. Yung ginagamit kasi namin dito, binibili nila sa Oriental Store, tinatawag nilang balaw, pero hindi siya pwedeng kainin sa mangga. Ibang klaseng siya, bagoong alamang. Iba yung style niya. Pero itong klase na to, pwede na siyang isawsaw dun sa manggang hilaw. But anyway, uumpisahan ko na ang aking pagluto. Hopefully, maging masarap ang aking pagluto. And like I said, kung halimbawang hindi magustuhan ni Mr. yung pagluto ko ng Bicol Express, pwede ko naman siyang dalhin doon sa trabaho kasi meron akong 2 mga kaibigan, amiga, marites. Wow. na pwedeng tumulong sa akin sa pagkain. Kasi syempre, 'di ba, sa panahon ngayon, nakakapanghinayang na magtapo ng mga pagkain kasi nga everything is so expensive. I'm pretty sure it's gonna be eatable. I'm sure okay siyang kainin. Baka hindi lang siya lasang Bicol Express, pero para sa akin, basta meron kang alamang, coconut milk, at saka chili, yung labuyong pula, it's gonna be good. Ngayon, umpisahan na natin ang pagluto. Konti lang yung ilalagay kong mantika, guys, ha? I don't know, like I said, this is the way I do it. Kasi nga, 'di ba, magmamantika yung baboy, ang dami niya kasing ang taba. So, hindi ko alam kung ipa-fried ko muna yung garlic, sibuyas bago 'yon. Or yung muna, baboy. Well, gagawin ko yung napanood ko sa YouTube. Ang uunahin ko is bawang at sibuyas. Tapos, ihuhulog ko yung baboy. Tapos, palalambutin ko siya. Hindi ko alam kung, kasi yung napanood ko, guys, sa YouTube, hindi naman nila hindi naman nila pinirito muna yung baboy. Ang napanood ko, garlic, onion, tapos nilagay na yung baboy. Tapos nilagyan ng konting tubig para lumambot yung baboy. Tapos nilagay na yung coconut milk, tapos nilagyan na ng balaw or alamang. So today, gagayahin ko yung napanood ko sa TV. Ayan, okay na yung garlic. Brown na siya. Ngayon, ilalagay ko naman yung onion. 'Di ba? Sinabi ko sa inyo, ang daming onion. Isasaute ko lang siya ng kaunti. Hindi ko siya masyadong lulutuin. Kasi konti lang yung mantika na nilagay ko. Dahil sabi ko nga, ilalagay ko yung baboy. Okay na yan. Tapos, ihuhulog ko na yung baboy. Lagyan na rin natin siya ng konting salt. Kasi, di ba ang alamang maalat na. So, lalagyan ko lang ng konting salt. I promise, konting salt lang. Okay, konting salt. At tapos, lalagyan ko na ng
black pepper. Ayan. Halo-haluin. Tapos, lalagyan ko siya ng konting tubig. Lalagyan ko lang siya ng mga konti lang. Maybe half cup. I'm gonna pour like half cup. Ayan. Kasi, di ba, ang purpose niyan, para magmantika siya. So, that's it for now. Balikan natin mamaya. Ayan. 2 minutes na. Lumabas na yung mga tubig. Halu-haluin muna natin. By the way, guys, okay, baka i-bash nyo ko. Oh, si Joby, hindi malang nagpapalit ng damit bago magluto. Alam ko na yan. Anyway, today, I decided not to change my shirt kasi pakiramdam ko hindi ako madumi. Yeah. Kasi nga, medyo malamig-lamig pa, hindi pa ako napapawisan. Kaya sabi ko, carry ko naman. Yan. Hindi naman, hindi ako, yun, kasi pag summer, guys, talagang feeling ko dugyutin. Kasi yung pawis, tapos yung mga libag-libag. Yeah, I'm not over-exaggerating. Talagang mainit sa loob ng kumpanya kapag summer na. Ngayon, hindi pa. Kaya pa. Yan. So, don't bash me. Tsaka malinis naman yung damit ko. Hindi siya yung maraming mga mancha-mancha. But anyway, lumabas na yung tubig niya. Ang mga karne dito, guys, ewan ko lang sa Pilipinas. Naman, nagtutubig ba yung mga karne natin sa Pilipinas? Kasi, nung dalaga ako, pag nagluluto yung mama ko, hindi ko maalala na nagtutubig yung mga karne sa Pilipinas. Ngayon ko lang to napansin yung nag-asawa na ako at nagluluto ako. Hindi ko alam kung the way they preserve the meat over here. Kaya nagtutubig. Kasi sa atin, di ba, fresh. Bibili natin sa wet market, sa palengke, tapos luluto agad. Ito kasi, yung mga karne dito, nakalagay lang siya sa fridge or alam niyo naman, nakita niyo kanina, di ba? Kung saan ko binili yung karne. Naka-record naman. Makikita niyo naman. But anyway, ganyan yung pag binibili namin yung mga karne sa tindahan, nakabalot na siya. So, iiwanan muna natin to ng mga ilang minuto para lumambot at matanggal lahat ng mantika. Tapos mamaya, pakita ko ulit sa inyo. Ayan guys, lumabas na yung mantika niya. Ngayon, ang gagawin ko, kasi di ba sabi ko naman sa inyo, first time kong nagluto nito. Ilalagay ko na yung alamang. Ayan. Pero konti lang muna. Kasi di ba ang kasabihan, we can always add. So, mas maganda na yung pakonti-konti. Ayan. Lalagay ko na yung alamang at isusunod ko na rin yung ating gata. Ang bala ko, ilagay ko 2 kasi gusto ko yung may sabaw-sabaw, guys. Yung nagmamantika talaga siya. Gagawin ko 1 kalahati. Ayan. 1 kalahati lang. Kasi baka sumobra naman yung yung coconut milk. Ngayon, ang gagawin ko, titikman ko muna yung lasa ng yung lasa ng alamang, kung tama na yung alat, para madagdagan ko na. Kasi pagkatapos nito, hindi ko na siya gagalawin. Kasi di ba? Magmamantika na siya, na yung coconut milk, matutuyuan na. Oh my God! Ang sarap ng coconut milk, matamis. Dagdagan ko pa ng konti. Konti pa. Kung halimbawang maalat-alat ng konti, okay lang. Konti lang naman.
Tapos, di ba sabi ko sa inyo may extra? Buhos ko na rin yan dyan. Ayan. Tapos, lagyan na natin uli ng black pepper. Kasi ano to, hindi ko na siya titimplahan mamaya hanggang sa matuyo na yung kanyang coconut milk. Magmantika na siya. Oh, wow, ang sarap, guys. Sarap. Kami lang naman ang kakain nito, guys. Tikman natin uli. Perfect na. And like I said, we can always add the salt later on. Kaya okay lang yan. Tapos, lalagyan ko na siya ng sili. Etong sili ang ilalagay ko. O, yan, di ba? Maanghang to, guys. Kaya, siguro, tatlong ganitong ilalagay ko. Frozen na to, guys, na nabibili dun sa Oriental Store. Sabi ko naman sa inyo, lahat dito puro frozen. But anyway, ang Bicol Express ay hindi Bicol Express kung hindi siya maanghang, di ba? Pag naanghangan sila, well, sorry na lang. Marami silang makakaing kanin, konting ulam kasi maanghang. Lagay mo na yan dyan. Extra flavor. Haluin natin uli ng kaunti para malaman natin yung anghang. Guys, ang sarap na niya agad, promise. Naku, kulang lang dito, pritong talong. Wow! Okay, medyo may kick na yung niya, yung anghang niya. Tapos, pakukuluan uli natin hanggang sa magmantika na yung coconut milk. Nagluto na rin ako, guys, ng kanin. Ayan yung kanin, Tapos na. We have fresh rice. Wow. And then, fresh na ulam. So, balikan natin mamaya. Ito, guys, itsura niya ngayon. Tadaan! Wow! So yummy! Lumabas na yung mga, niya, mantika. Mantika ng coconut, mantika ng baboy. Halo-halo na yan. Tapos, guys, tinikman ko na siya. Tikman ko ulit. Sarap. Yan ang masarap. Nagmamantika lahat. Tikim tayo. Para sa akin, perfect na siya. Perfect yung anghang, konting kick lang. Hindi siya yung yung super anghang. Kung ako, gusto ko yung konting anghang. Pero sa kanila, ayaw yan. Magre-reklamo sila super anghang. But anyway, nakita nyo guys, yung mantika, yan ang masarap. Kulang na lang dito, pritong talong. Ito guys, ang sarap na niya. Nagmamantika yung baboy. Ang kulang na lang dito yung pritong talong. Ayan. Ang tabayanan nyo. Kasi maybe next week, this coming weekend, sa day off ko, lilinisin ko na yung bed garden ko. Dadamuhan ko na siya. Anuhin ko na yung lupa, ayusin ko na para malambot, para makabili na tayo ng talong. Hayaan nyo, dadalhin ko kayo doon kung paano kami, kung saan ko binibili yung Filipino talong. We call it Asian eggplant. Kasi guys, yung eggplant dito, matataba, ganyang katataba. American eggplant ata yun. Pag sinabing Asian eggplant, yung parang sa Pilipinas, mahaba na payat lang siya. But anyway, luto na ang ating Bicol Express. Kain na tayo. Sarap. Sarap. I can't wait. Kulang na lang talong, but maghintay tayo maybe 1 month. Baka meron na tayong talong. Kuha tayo ng kanin. Fresh na kanin. Sarap.
Mm. Ganto lang muna. Slow down tayo. Ayan. Kasi alam nyo naman, late na rin, 6 o'clock na tayong kakain. Mahirap nang hindi tayo matunawan. Kuha tayo ng Bicol Express. Yum! Sarap! Kain tayo, guys. Ooh! Wow! Ang sarap ng Bicol Express. Ito na, guys, ang Bicol Express. Kain po tayo. Kuha na kayo ng malamig yung Coke. Coke at saka piniritong talong. Kain po tayo. Ha. Init. Okay. My honest comment, it's good. It's really good. And like I said, kuna lang dito yung eterno yung gulay ng talong at saka piniritong isda. Lasa ba siyang Bicol Express? I'm not sure. Kasi siguro dahil ginamit ko yung ganito. Siguro kung ginamit ko yung isang klase, yung sinasabi ko sa inyo na hindi ginisa, baka sakaling medyo iba yung lasa ng kaunti. But para sa akin, it's still good. I'm not gonna complain. Promise. I don't know anong magiging reaction ni Mr. I don't know ano ang comment niya. Pero para sa akin, it's good. Like I said, I think ang naging problema yung bagoong alamang. Kasi yung pagkaalamang niya, yung pwede mong isawsaw yung bagoong hilaw na mangga. So, that's it for now, guys. Thank you for watching. And please don't forget to subscribe and click the notification bell before. And please don't forget to click the notification bell. Salamat po. Thank you again. Ayaw niyang itry. Ano na daw? Nag-brush na raw siya ng teeth. So, bukas na lang daw.